Good day. I am Kilaya Shalumuños from ME43 and I am here to present an overlook about the Philippine National Building Code PD 1096. So, first, chapter 1 is chapter 1 General Provision, and itong chapter na ito is dito naka-indicate yung safety or safeguard ng life, welfare, and naka-indicate dito yung scope and application, which is dapat kapag na-approve na yung mismong application lang na building na yun, dapat hindi siya mababago. For example, commercial building lang siya, so dapat commercial building lang yung magiging purpose niya. Unless merong repair or may add sa building or i-convert siya sa iba. So, covered din sa chapter na to yung sa sanitary ng building. So, dapat standard yung kalinisan, and if ever na kunwari ang building is nuclear power plant or poultry, dapat nasa tamang location or nasa safe distance siya na kung saan pwede siya makapulyot lalo. So, kailangan naka-safe distance siya, tas malayo siya sa public. And given na syempre hindi pwede yung sa mga location na malapit sa ilog or sa mga volcano na yun nga na makompromise siya kapag sumabog yung volcano. So, ang next is yung chapter 2, which is yung administration and enforcement. So, dito sa chapter na ito naman is all about information ng mga admin kung paano nila ipapatupad yung National Building Code, and nakasaad din dito yung mga qualification ng officials, which is dapat mga qualified architect, engineers, technicians, mga professional kumbaga. Hindi naman pwede na boxer ang ilalagay nila sa mga position na ganito. So, sabi nga, right tool for the right job. So, given din dito yung job description ng secretary na mag-provide ng professional, technical, and scientific at iba pang services sa tulong din ng mga technical staff niya, which is siya yung mag-a-appoint. And nakalagay sa chapter na to na yung secretary nga, siya nga yung mag-a-appoint ng mga magiging building officials niya. And so, tulad ngayon, yung example ngayon is yung secretary ng DPWH is si Secretary Mark Villar. So, siya ngayon yung mag-a-appoint ng mga building officials. Siyempre, sa pag-appoint, kailangan pasok sa requirements yung mga officials. Tulad nga nung sinabi ko noong una. So, ano ba yung mga building officials? So, yung mga building officials is sila yung responsible sa pag-i-implement ng mga rules dito sa code na to. Kumbaga sila yung in charge sa mga pagbibigay ng building permit, and syempre kailangan nila i-maintain yung rules and regulation ng code sa pag-check ng mga designs or plans ng building, project, or iba pang structures. So, sila yung nagme-maintain ng standards, di ba? And syempre, hindi mawawala dito yung fees. So, talking about fees naman, fees which is indicated sa section 208. And need ng mga building official na recorded lahat ng gastusin nila. Kumbaga, pag in-audit sila, meron silang may percent na ganun. And kumbaga, transparent sila. And authorize sila mag-retain ng humigit kumulang na 20% or hindi pala pwede lumagpas ng 20% yung collection sa mga operating expenses nila para sa office. And yung rest na 80%, kailangan siyang ma-deposit sa municipal treasurer naman. So, dito naman sa section 19,
nakalagay dito na yung mga traditional family buildings or public buildings is exempted na sa building permit fees. So, for example lang, yung tutulad ng sa vegan, yung mga structures doon is mga traditional na, and of course meron din sa law doon na hindi siya pwedeng palitan. So, yung tulad ng mga ganung building, exempted na sila sa mga building permit fees. So, dito naman sa pag-break ng rules and regulations, dito sa chapter 2 may fine na ini-implement ang secretary or yung mismong office, and kailangan hindi siya mag-exceed ng 10,000. While yung penal provisions naman, if yung firm or corporation ay nag-construct, renovate, or kahit anong changes na nagli-lead sa pagbabago nung nakasaad sa contract, sa mga kasunduan nila, kapag napatunayan na yung mga ganong deeds is magpa-fine sila ng 20,000 pesos or more, or mauuwi siya sa pagkakulong ng not more than 2 years or both. And lastly, yung about sa dangerous building structures, na kapag napatunayan or if proven na unsafe yung mga ganong klase ng structures is pwede itong mauwi sa pagkasara, or pwedeng ipa-repair, or pwede rin ipa-demolition. So, depende sa bigat or kung gaano ba ka-delikado yung building or structure na yun. So, example, below standard yung fire exit or walang fire exit. So, makakompromise agad nito yung safety ng building at mai-describe agad ito or malalagay agad ito as dangerous building structures. Next is chapter 3, which is permit and inspections. So, as for the overlooked of this chapter, nakalagay dito yung mga permits na i-issued at yung mga inspections sa isang building or structures. So, let's start sa building permits. So, ito yung pinakamahalagang part ng or requirement para makapagtayo ka ng bahay or establishment. Kasi kung wala ito, hindi ka clear or hindi pwede magtayo ng structures. So, before makakuha ng building permit, kailangan i-present yung layout plan or design ng building and specifications, and syempre dapat improve or design yung to ng mga architects and yung mga professional, and yung dapat indicated din yung purpose ng structures, yung estimated cost ng mismong project, and before dapat mag-issue ng building permit, needed dapat na i-check ng maayos ang application para hindi ito sasablay or kung may magkakaaberya man sa future regarding sa standard ng building is hindi na ito makapagdulot ng problema. And speaking of checking yung site, yung mga site is strictly dapat ang mag-check lang is yung mga professional like mga site engineers, architects, para ma-maintain or ma-check kung nasa standard pa ba or wala na yung structures or meron silang binibreak na code or sa rules and regulations. So, for validity naman ng permit, indicated din sa chapter na to na magiging invalid lang siya or void if yung building is abandoned na or hindi natuloy ang construction ng 120 days or hindi nakapag-commence within 1 year. And yung building permit din, pwede siyang umabot sa suspension if may error sa plans and specification. Yung kung incorrect or inaccurate ang mga information or merong paglabag sa rules and regulation or sa code. And after 15 days pa naman maibabagsak yung decision if may instances na nangyari na ganito. So, it will be decided by the secretary and only to review ng Office of the President. And before ma-occupied ang building, kailangan ng certificate of occupancy. So, 30 days after the final inspection is pwede nang ma-issuehan ng certificate of occupancy. So, if ever na ma-issue na,
uh, pwede na i-occupy yung building. Uh, so we're done here. Sa chapter 4 naman is ito yung types of construction. So as for section 401, dito nga na indicated lang naman dito yung types ng materials na gagamitin sa isang structures. So for example, yung type 1 is yun yung construction kung yung building ay wood construction as long as ito ay na-approve ng code. So dito din sa chapter 4, in-emphasize din talaga yung about sa changes. So dapat kung ano lang yung na-approve na type, yun lang at hindi na dapat ito pwedeng palitan. As for standards naman, pwede ring manggaling yung suggestion sa secretary basta related ito sa mismong constructions like mga walls, floors, and other section or parts ng construction. Next is chapter 5, yung requirements of fire zone. So sabi nga sa chapter 1, sa balikan lang natin, na yung section 102, to be exact, safeguard of life. So safety ang binabayaran or ang binibigyan diin ng codes na ito. So, dahil dito, merong mga requirements ang binigay nila para makapagtayo sa mga fire zone. And ano ba muna yung fire zones? So, fire zones kasi yung place kung saan mataas ang chance na magkasunog o yung mga building na itatayo sa mga ganitong location. So, yung mga building na itatayo sa mga ganitong location is kailangan ng mga sinet na requirements. So, ngayon, para naman ma-lower yung chance na pagsimula ng sunog. And if ever dumating sa point na hindi makapag-comply sa requirements ang sinasabing building or structure is pwede itong ipa-demolish or ipalipat sa ibang location. And secretary pa rin ang magsasabi ng mga restriction or yung mga fire zones ng city. Next chapter 6, fire resistive requirements in construction. Dito naman i-consider sa chapter na to yung requirements ng isang building sa pag-resist nito sa apoy. So, example, yung building kailangan gawa sa material na matagal masunog. And hindi pwedeng gawa sa kahoy or syempre or mga dayami yung bahay tapos located pa sa fire zone, di ba? So, included in this chapter is yung mga smoke detectors, yung requirements siya, yung mga fire exits, and mga fire resistant part ng building. And syempre, kailangan iset ng secretary yung mga ganyang standards. Next is chapter 7, siya yung classification and general requirement of all buildings by use of occupancy. So here, summarize, indicated yung standard or yung maximum heads or person sa isang building. So, for example, yung building is church. And dapat 800 lang yung maximum occupancy nito. So, hindi dapat lumagpas sa 800 or palitan yung sinet nila na occupancy kasi factor din dito kung gaano kalaki yung floor areas, syempre, and as indicated din sa contract. Nakalagay na yun doon. So, as far as we know, hindi naman pwede nang palitan yung mga napagkasunduan sa contract, di ba? And syempre, dun sa specific area na ng structures is, kunwari, sa paliit nito, sa paliit din, syempre, ang pwedeng maximum occupant dun sa structures. So, yung height as well, depende lang din sa magiging maximum occupant na pwede sa building. So, yun yung about sa chapter 7. So, chapter 8, light and ventilation. So, as stated pala sa provision, required ang bawat establishment na maglagay ng proper lighting and ventilation. As for ventilation, proper measurement should be followed. So, tulad ng mga fire exit, may standard na sukat yung exit na hindi pwedeng i-construct sa building ang fire exit na mahihirapan dumaan ng isang tao. So, even yung height ng ceiling, sizes ng rooms, yung window openings,
So, kailangan niya ng standard sizes para sa proper ventilation and para na rin sa proper function niya. So, for artificial ventilation naman, nakalagay din sa chapter 8 na ginagamit naman siya if needed talaga. And may mga requirements pa din kung saan siya pwedeng gamitin. For example, yung machine shop. So, as for the location ng shop is medyo sulok siya ng mismong building. So, it needed some artificial ventilation kasi mahirapan yung pag-circulate ng hangin doon. At saka, yung mga fumes na hindi dapat nandun is mag-stay doon. So, para makapag-circulate nga na ayos yung hangin and para ma-eliminate naman yung mga unnecessary air sa loob. So, chapter 9, next is chapter 9 about sanitation. So, every building needed ng proper sanitation. So, syempre, sisimulan natin siya sa water supply system. So, kailangan sa water supply system and kailangan malinis to. So, lalo na ginagamit ng mga tao. Ngayon, yung sa wastewater disposal naman, required na may proper disposal ang nasabing building. Especially, merong code na sinusunod dito. And, nakalagay sa code na, nakalagay siya sa Code on Sanitation and sa National Pollution Control Commission. So, katulad nga na sinasabi ng code na to, safety. Kasi papasok dito yung sa health ng mga tao sa paligid or safety ng environment natin. So if proper disposal is not executed, so that's why nag-set ng requirements and rules dito. So isa pang needed sa sanitation is yung pest control. Kasi hindi naman natin maiwasan yan. But, or dapat, yung bawat building is merong proper disposal ng waste and proper maintenance and action na executed if ever magka-pest. So, as for the other factor like noise pollution control naman, so common to sa mga industrial plant or factory kasi sa mga equipments na ginagamit nila doon. So, dahil doon sa mga ginagamit ng equipment doon, kailangan nilang makontrol yung ingay nung sa building yon. So, dahil doon sa design dapat ng building is included yung mga soundproofing or kahit anong design na makakapag-less or makakapagbawas ng ingay na ibinibigay ng factory na ito. Next chapter is chapter 10, so building protection over public streets. So, stated here na yung boundaries ng building is hindi pwedeng lumagpas or mapunta sa mga public roads and streets. May standard na layo ito at nakaset naman sa section 1002 na even yung mga projection at yun ay nakaset nga sa section 1002. So, even yung mga projection ng balcony sa street is bawal din kasi for example nga may mga truck na matataas ang ang kailangan daanan nila. So, magiging blockage siya sa road. And syempre, kahit pa sabihin natin na nasa taas pa rin siya ng public property. And as summarized naman ng chapter is, meron namang clearance na binibigay or sineset ang code about sa mga ganitong properties. And malinaw lang is bawal silang lumagpas or mapunta sa mga public roads dahil pwede ito mag-cause ng sakabal sa daan, di ba? And chapter 11, protection of pedestrians during construction demolition. So, emphasizing safety again. So, this time naman, dun sa pagsiset ng standards ng safety is habang ginagawa yung building or structures. So, kailangan dito kailangan ito para makondak ang safety. So, yung sa mga materials na ginagamit is dapat approved or pasok sa standards and pedestrians should be protected din. Example, yung construction na ginagawa na malapit sa Robinson's Galleria sa may Ortigas is yung building is nag-set siya ng high quality nets and pangaharang siya para kung sakaling may debris na mahulog is hindi mababagsakan yung sidewalk or yung mga tao, di ba?
which is alam naman natin na nilalakaran nga ng mga tao. So, pasok na siya sa pedestrian protection. And this applies as well kapag may mga demolition, may standard dapat or clearance na sineset sa paligid before demolition starts to avoid injury, diba? Next, Chapter 12, General Design and Construction Requirements. So, let's overlook on this chapter. So, standards yung sinasabi dito kasi when nalilayout na yung design and specification ng project, dito na ngayon papasok yung mga materials na gagamitin para ngayon is pumasok sa standards and walang mabreak na kung anumang rules and regulation or codes. So, starting sa excavation, mga foundation, walls, bricks na ginagamit, bawat opening ng building, floor, mga floor constructions, roof or covering, stairs and exits, and materials. Dapat na gagamitin dito yung pagsaset is dapat malalagyan ng knowledge from the previous chapter. So, like yung roof and walls, dapat high resistive to sa fire and yung mga fire exits should be in proper sizes or clearance. So, material used din for the stairs or floors sa higher floors should be quality or pasok sa standards. Hindi naman pwede yung below or yung mga materials na hindi kayang mag-hold sa sinet na occupant ng magiging building, di ba? And naka-indicate din dito yung pagsiset ng standard sa mga chimney, fireplaces, kasi sa delicate part ng building, kailangan talaga maging safe to dahil nga sa fire ang inuhold ng mga to. So, Chapter 13 is Electrical and Mechanical Regulations. So, as for this chapter, may mga nakaset na kasing law for electrical engineers and mechanical engineers sa pag-install ng mga system or equipments. So, example, electrical installation, kailangan indicate sa specifications and plans yung mga 20 outlets or more. And it should not be exceed more than 4 kilowatts. So, just like that, naka-indicate siya sa law for electrical engineers. Next is Chapter 14, Photographic and X-ray Films. Para naman sa mga ganitong building, ang application is sa photographic and X-ray lab. Yung mga films kasi is, I believe, highly flammable. So, sa standards or requirement ng building is to have a fire extinguisher na malapit palagi. And given that merong limit lang yung mga films na pwedeng i-store sa mga cabinet. So, Chapter 15 naman is mga prefabricated construction. Dito naman, yung mga prefabricated na structure naman, yung mga precast ba kung tawagin. So, indicated lang naman dito na dapat na-check na maayos yung mga precast na parts and i-check if pasok sa standards or maganda ang pagkakagawa ng mga to. Responsible pa rin dito ang secretary. Chapter 16, Plastic. So, as far as we know, pwede rin gumamit ng plastic sa construction. So, well, in this chapter only if it is approved as well. So, mga standard nito is dapat matibay yung plastic and kaya mag-hold yung pagkakadesign niya if mapatungan ng load. So, indicated din dito yung place kung saan pwede mag-install ng mga approved plastics and yung exemption naman is included din. So, if the type of construction is hindi best option para sa plastic opening or glazing, hindi talaga pwedeng ma-installan to. So, plastic lights for ceiling, mga interior designs or view ay pwede namang magamit dito. So, as long as, ulit, approve ang mga plastic na options. Next is Chapter 17, Sheet Metal. So, paint spray booths should have a fire protection or prevention. So, indicated on Section 1702 are the standards and proper clearance for fire protection. So, kailangan din na paint spray booth ay palaging naiilawan and nakalagay sa maayos na lalagyan. Kailangan din ito ng maayos na ventilation. Next is Chapter 18, Glass and Glazing. So, para sa mga design naman or sa pag-construct ng building, hindi mawawala syempre ang windows.
And of course, kung may bintana, kailangan natin ng glass. As for chapter, yung standard ng glass, yung klase or kung saan ba ito pwedeng gamitin. So, for area limitation, yung class ng glass na gagamitin, depende ngayon sa height ng building. So, what if mga skyscrapers na? Well, sa pagkakaalam ko, sa pagtaas ng building is sa paglakas or sa paglaki ng air na matatanggap dito. Mas mahangin kumbaga kasi open na yung area pag mataas. So, kailangan ngayon ng high quality na glasses. So, for example, sa Burj Khalifa, given na tempered glass na ang gamit doon kasi for high resistance and mataas yung resistance niya sa breakage. So, as for glazing naman, standard naman dito kung ilang laps dapat or ilang ikot ba dapat ang ilalagay para sa glass and kung anong area ang kailangan malagyan nito. Tulad ng pag-glazing, dapat sa glass is maabot niya yung 4 corners and for the best, dapat itong gawin as minimum to ha. And chapter 19, the uses of computers and of course, hindi maiiwasan na pag-develop or improve as well ng technology. And ginagamit na din ng mga application na ganito, mga computers sa mga building. So, pero as stated in this chapter, kailangan pa din ng permit and kailangan pa rin permitted ang paggamit ng computer sa building. As for the layouts and designs of the buildings, kailangan din i-present ang mga code na na-generate sa mismong program na gagamitin sa building, including yung mga certification nito. Next is science. Para naman sa science na ginagamit ng mga building, ang mga science is kailangan malinaw or madaling manonotice. So, maintenance sa mga ganitong science is kailangan yung napipinturahan para madaling makita or whatever na ginagamit dito para visible siya. So, if kailangan ng light sa sign na is or nagdidim na siya, so kailangan palitan agad if napundi or lumabo ang ilaw. And sinasabi din dito na if ever nga na maglalagay ng sign, kailangan na sa private property lang. Bawal pa din ilagay sa public. So, yung clearances din ng mga signs as well ay nasa proper standard. So, example, sign sa mga high voltage area. So, before maglagay doon, dapat indicated yung information sa sign na approved sa Philippine Electrical Code. So, last chapter, yung transitory and final provisions. So, last chapter, summarize lang lahat ng building or structures na syempre naitayo under sa RA 66541 which is yung no person shall occupy streets and wala naman na illegal or mali na ginawa will be respected under the code. So, rules and regulations will be the same and ito pa din yung patuloy na gagamitin ng secretary. Wala na ibang rules or code but this code only. So, as well as yung effectiveness lang ng code na to is indicated on this chapter. So, this is the end of my video presentation and I hope na may natutunan kayo. Thank you. Nakapagod pala maging teacher.